Magbibigay ang gobyerno ng 10 piso kada litro na fuel subsidy para sa mga pampublikong sasakyan sa loob ng 3 buwan. Inanunsyo po yan ni Pangulong Bongbong Marcos sa gitna ng patuloy na epekto ng giyera sa gitnang silangan. At sa April 15 naman, magsisimula ang Service Contracting Program para sa mga PUV. Saksi si Salima Refran. Mga tsoper, operator at mga pasahero ang inaasahang makikinabang sa bagong inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos. Simula April 15, magpapatupad ang Department of Transportation ng Service Contracting Program. Sa ilalim ng programang ito, babayaran namin ang ating mga operator at driver ng mula 40 pesos hanggang 100 piso kada kilometro. Dagdag ito sa kanilang kita mula sa pamasahe. Para naman sa mga commuter, May kasamang hindi bababa sa 20% na diskwento sa pamasahe. Ang mga ruta ay nakatuon sa mga lugar na may koneksyon sa tren at pangunahing mga bus route upang maging mas maayos, mabilis at maaasahan ang biyahe. ipatutupad ang programa sa buong bansa. Nasa 50,000 pampublikong sasakyan, 1,000 operator at 15 milyong pasahero ang inaasahang makikinabang. Ipatutupad daw ang programa kapag off-peak hours para matiyak na may masasakyan pa rin ang mga pasahero kahit hindi rush hour. Gagamit ng GPS monitoring para matiyak na babiyahe talaga ang mga kalahok na PUV. Isa pang inanunsyo ng Pangulo ang fuel subsidy para sa mga PUV na sisimulan daw sa Metro Manila sa susunod na linggo. Ipatutupad daw ito sa mga gasolinahan na aprobado at minomonitor ng Department of Energy. Magpapatupad tayo ng 10 piso kada litro na bawas para sa public utility vehicle na may maximum na 150 liters kada linggo sa loob ng 3 buwan. Una sa Commonwealth, palalawakin natin ito sa mga susunod na araw sa Quezon Avenue, Espanya, Zapote, A. Bonifacio, Rizal at Marcos Highway hanggang mapalawak natin ito sa buong bansa. Matapos ang 5 linggong mega oil price hike, sinabi ng ilang oil industry sources na posibleng bawas presyo naman ang ipatupad sa petrolyo sa susunod na linggo. Sa gitna yan ang umiiral na tigil putukan sa pagitan ng Amerika at Iran. Ang diesel nasa 2 piso at 50 sentimo hanggang 8 piso kada litro ang posibleng rollback. Piso hanggang 4 na piso kada litro naman sa gasolina. Ayon sa presidente ng Jetty Petroleum, posible nga ang rollback pero kailangan pang i-monitor muna ang sitwasyon. So nakita ho natin doon sa early trading ng crude at saka yung indication din ng MOPS na may konting pag-akyat kumpara doon sa settlement niya kahapon. So inaasahan natin na baka yung price na to, yung binagsak niya nung kahapon, umakit po ng dahan-dahan at baka mabawasan po yung possible rollback. Pero siyempre, malaki rin po yung factor dito na magiging forex kasi naging in-appreciate ng peso kahapon. Ang binabantayan ang resulta ng trading ngayong araw at bukas at sa magiging pulong ng Amerika at Iran. Mahirap pong sabihin, medyo talaga it's too early to say na kung ano pa yung magiging movement ng mga susunod na mga araw. May 2 trading days pa kasi tayo. Kung sakaling gumanda po, at sabihin natin maging very positive yung meeting at tapos bumaba ng Monday next week, makikita ho natin yung talagang relief talaga na malaking galaw ng presyo. Umaasa ang mga nakausap naming motorista na matutuloy ang rollback. Mabuti at para maging maayos ulit ang mga biyahe ng mga pampasaherong jeep. Ganun nga po, bababa ng mga 3 piso pero tataas naman ang malaki, mga 20 pesos. O diba? Parang pinapaikot-ikot lang tayo nung... Mas okay naman po yun kasi ngayon marami kaming tao na nahihirapan talaga eh. Ako si Salima Refran, ang inyong sexy